Hello mga ka-DA, kumusta kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Isa nga pala, ang aking feature ngayon na content ay wisdom, no, mula sa ating Panginoon. Sabagay sa isipan ko na tama nga naman, no, bago tayo mag-upload ng maraming mga video at bago pa tayo muli mag-upload, ay kailangan bigyan natin ng papuri ang Panginoon. Oops, hindi po ako pastor, maaring malapit lang sa Ginoo. Nag-wisdom po sa akin ito actually kagabi, kaya na umaga. Well, parang sabay na rin ng mga maraming mga aksidente nangyayari ngayon. Kasabay pa niyan there are so many lives claim, no? May mga buhay na nawala dahil sa aksidente na I think pwede naman nating maiwasan sa pamamagitan ng panalangin, pagdasal. So, share ko lang sa inyo itong ginagawa ko rin bago ako bumiyahe, bago umalis ng garahe. Prayer, no? For the safe travel natin, mga ka-DA. At hindi lang mga ka-DA, kahit anong mga unit na dala nyo magdadrive, lalo na kung kasama nyo yung pamilya nyo, yung mga mahal nyo sa buhay. Share ko lang ito. It is not necessarily na kung ano man yung prayer ko gayahin nyo, kung ano man yung nararamdaman ng inyong puso. Alam ko naman na lahat naman tayo ay nagdadasal, ngunit sa mga iba nating kababayan, no, kasabay na rin ng mga mainit ang balita ng mga aksidente, mga kamote driver, mga disgrasya sa daan, mga nawala ng preno. I-share ko lang po itong panalangin. Katulad nito, babiyahe ako. Bago ako umalis, talaga I used to pray and thanks to the Lord, no? So, share ko lang ito, samahan niyo ako manalangin. Ganito pong ginagawa ko. Una, well, thank you Lord for this beautiful day. Thank you for the gift of life. Yes, Heavenly Father, as I drive again today, may I humbly ask your traveling mercy be upon us together with, kung ano man pangalan ng unit nyo, mga ka-DA, pwede nyong banggitin. Together with Kaden, yung pangalan ng unit ko, Kaden. So, lalo na long drive, no? Traveling mercy be upon us, Lord God. Clear the paths na aming dadaanan, Panginoon. Huwag mong pahintulot na kami madisgrasya. Never allow us ma-involve sa anumang aksidente, mga trahedya, mga sakuna, mga hassle, even sa mga huli, Lord. Ilayo niyo po kami sa mga violation. Kasi guys, malaking bahala talaga, no? Pag nahuli ka, oras, gastos, so isama natin sa prayer yan. Malaking, alam mo, prayer is a very powerful weapon. So isama na rin natin dyan, Lord, isama na rin natin dyan mga ka-DA. Lord, huwag nyo kaming isabay o idikit sa mga delikadong sasakyan. Siguro nakikita nyo, di ba, may mga instances na stop, parada, dahil stop, naka-stop kami, naka-stop light, biglang may bubulusok ng mga truck o sasakyan dire-diretso, wala ng preno. So ipanalangin din natin na wag na sana mangyari mga ganun na wala ng preno. Panalangin din natin na huwag tayo isabayo. Lord, huwag mo kami isabayo, itikit sa mga delikadong sasakyan, lalo na kung kasama natin yung mga mahal sa atin sa buhay. Never allow us to get involved sa mga ganung trahedya, Panginoon. Ihatid mo po kami na safe sa aming destination, Lord God. Ayan, nga, papuri natin yan. Binabalik namin ng papuri sa iyo, Lord. We bring back all the praises, honor, and glory to you, Lord God. Thank you for all the blessings that we are going to receive today. Walapat lang talagang pasalamat. Kahit na anong pagmamadali natin, guys, huwag natin kalimutan magbigay ng konting minuto maglaan ng panalangin sa ating Panginoon. Kasi kung wala naman siya, wala rin tayo ngayon. No? Again, share ko lang, alam ko may mga kanya-kanya kayong mga panalangin din, pero para sa mga kababayan natin, no, kung sakaling napanood nyo to na minsan nakakaligtaan, this is a wake up call, at para malayo tayo sa disgrasya. And then pag dumating naman tayo sa ating destination, di ba, we prayed na ihatid mo kami na safe sa aming destination. Pagdating natin sa itinerary natin, sa destination natin, kailangan din natin magpasalamat kasi natid tayo ni Lord ng safe and sound sa ating destination. Pero pagdating natin, Lord, thank you for being us safe in our destination. And at the same time, of course, sa ating pag-uwi, lastly, pag nakarating tayo ng safe, no, pagkarahin naman natin, Lord, thank you for bringing us
safe back home. Yan. Sa mga munting panalangin, pero malalayo naman tayo sa disgrasya. Kunting minutong alay natin na pagdadasal sa Panginoon, safe naman tayong buhay natin, yung unit natin, no? So, kasama rin natin yung ating unit sa ating panalangin. So again guys, I'm not a pastor, hindi po ako pastor, malapit lang talaga sa Ginoo. At salamat sa Diyos, no? After 2 years ng pagdadrive ng ating DA, buyag, pera usog, no? Wala naman nangyaring aksidente. Dahil na rin talaga sa bisa ng ating panalangin. I really believe ang power ng prayer. Prayer is a very powerful weapon. So again, favor lang din to please subscribe to channel natin sa mga ka-DA, and please press the notification bell para ma-update or ma-notify kayo kung may mga bago tayong video or informative video na i-upload, no? So kung may mga comment kayo, feel free to post it in comment section. Kung ano may mga concern nyo, feel free to post it sa comment section guys. At palagi mag-ingat. Lalahanin natin na may mga pamilya tayo naghihintay sa atin pag uwi galing sa trabaho, at kung kasama din natin sila pag may outing tayo, talagang bago umalis guys, kahit na anong pagmamadali, mag-pray tayo para iwas aksidente. So yun lang po muna ang aking content today. Sana po muli may pag-subscribe kayo at patuloy niyong tangkilikin yung ating humble channels. Well, again, thank you Lord God. At sana makatulong ito sa inyo mga ka-DA, mga kababayan ko. Mag-ingat palagi sa pagdadrive. Kung kinakailangan maaga tayong umalis para hindi natin kinakailangan magmadali. At kung may mga road rage tayo may encounter guys, isipin na lang natin yung ating pamilya. Tapos yung mga minsan yung mga gitgitan, pagbigyan na natin, ilang segundo lang naman yan. Hindi naman naabot siguro ng 2 minutes. Pagbigyan mo na, kung gusto sumingit, pagbigyan na natin guys. Iwas aksidente, iwas abala. We are safe no in buhay natin. Okay, thank you po muli. God bless us all. Mag-ingat palagi. Bye-bye. Bye-bye. Thank you for watching.